Good afternoon po mga kababayan mga sunod. This is Gam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is May 1, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dito yan sa may Liberesa Street, Barangay 29, Pasay. At dadahin po natin yan sa may Dayang-Dayang Drive sa Maharlika Hills sa Dolores Poblacion, Taytay, Rizal. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Dito na tayo. Naligo pa kami pabalik. Oo. Malaking bahay. Punta kami kay Regine. I don't know, ako napapansin ko, parang ginagawa siyang mas feminine. Napansin niyo ba sa mga interviews, mas make-up, mas inaayusan siya. So tingin ko, gusto niyang mag-appeal sa gays na medyo nata-turn off dun sa kanyang yung pangluto at yung medyo agresibong behavior. May po ba yung comment mismo ng kanyang tatay dahil sa babae niya si Pipi Sara dito sa talagang ambisyon ni Pipi Sara na tumakbo sa pagkapangulo sa kabila ng siya babae? Alam mo, ang nakakalungkot, merong tinatawag na World Values Survey, ang nakikita doon, ang mga Pilipino, doon sa mga survey na ginanap dito sa Pilipinas, sinasabi na ang Pilipino mas naniniwala sila mas okay na leader ang lalaki kesa sa babae, no? So yun ang nakakalungkot at dapat nating baguhin yun. Ngunit para sa akin, hindi lang dapat basta babae, kundi babae may magandang programa, merong progressive na ideas at mahalang bayan at may integridad. Sa kanyang pagtakbo, tingnan natin kung pagkatapos itong impeachment, di ba? Kung sakasakali, matatangay ba yung mga dating yan o mga dating ginawa ni Pipi Sara nung una na tumatak din sa maraming Pilipino gaya ng ang hindi mawala-wala yung panunod niya sa Hindi naman basta yung matatangay, no? Siguradong gagamitin niya ng kanyang mga kalaban, no? Okay. Para i-portray na gusto mo ba ng presidente ganito, no? Ganito ang response sa mga conflict, sa mga problema, panunundok, di ba? Yun yung kailangang problemahin ng kampo ni Sara Duterte. So, malaking Aside from yung corruption allegations. So, itong ganitong usapin, malaking factor na to sa kung sino man ang makakalaban niya. Yes, siguradong gagamitin ito ng makakalaban. At may mga lumalabas din survey, Prof. Jean, na tumitingin parang 11 points like difference ni dating Vice President Leni Robredo kung magde-decide siya, no? Kung tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028, may ano rin ba, may connection din po ba ito doon sa
at kapansin-pansin nga rin na habang pinag-uusapan itong impeachment laban kay VP Sara Duterte, eh yung pag-angat ng numero naman ni dating Vice President Leni Robredo, eh ibig sabihin wala pang gumagalaw dun sa kampo niya, kung wala pang political touch base, dahil nga mismo siya na rin na nagsabi na hindi siya tatakbo, pero umabot pa rin, so ibig sabihin may public clamor. Yes, oo, yan ang nakikita natin, no, sa surveys. Tingnan natin sa mga susunod pa, no, dahil syempre ang survey naman, parating gumagalaw yan, dahil ano lang yan, makikita lang natin yan dun sa, ang findings yan, based lang dun sa araw kung kailan, kinundak yung survey. Kaya bukasan, baka may bago na namang iniisip yung mga tao pag tinanong mo yung the same question. So, hindi natin alam yan, no? Bakit kailangan na mag-decide ni Pipilay na magbigay siya ng final na sagot kung talaga si tatakbo o hindi? Kailan pati yung deadline para sa kanya? Pero siguro para sa kanya, final na yung sinabi niya, no? Kaya alam naman, syempre, hindi pa rin tumitigil yung clamor ng mga tao, no? Tingin ko naman totoo yung clamor, no? Pero yun nga, kasi syempre, mahabang preparasyon, hindi madali ang laban. Kahit nasabihin mong tumataas ang numero niya, nananatiling consistent pa rin na number one si kasalukuyang VP Sara Duterte. Baka naman factor yung inaabangan din ni Bibi Leni kung ano magiging resulta ng impeachment, kung makakaharap talaga niya o hindi. Baka rin, oo. Pwede. At posible nga po na itong impeachment, talagang ito yung maging daan para nga ma-upset o hindi matuloy yung plano sa panguluhan ni VP Sara Duterte sa 2028. Oo. Kasi yung haming ni Prope, okay direct. Oo, tingnan natin, di ba? Tingnan natin, mukhang sigurado na sa House, pero yung sa Senado hindi natin alam. Bakit? Kasi merong isang natagdag na factor compared last year. Yung flood control scandal. Di ba? Iniisip mo anong kinalaman nun. Malaking bagay yun. Kasi maaaring gamitin yun as bargaining chip ng mga politiko, di ba? Whether bumoto sila o hindi kay VP Sara, sa conviction ni Sara Duterte. Bargaining chip yun, maaaring... So may factor na dumating. Yun ang ibig ko sabihin. Kakaiba dun sa break. At saka syempre, nag-iba rin ang composition ng Senado, di ba? Ng 2025 election. Okay. Kami pinag-isip mo, Prof. Kiel, ikaw na mga susunod namin tatanong. Kaso, kinakapos na ako kami ng oras eh. Siguro sa mga susunod na pagkakataon. Pagka-ugnahin Himayin natin yan. Himayin natin yan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you. Thank you, maraming salamat po. Yan po si Professor Jean Franco, professor po ng Political Science mula sa University of the Philippines, Diliman. Anong oras na, kuya? 16 na minuto, makalipas ang alas 5. Alright. Basta AM, DZMM. Sa OT, kapit lang. Kaya ko pa. Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang. Kaya ko pa. Patong-patong na project, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklapin with Cobra Energy Drink. May Uniplus, B-Vitamins, taurine, ginseng at inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklapin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para hindi kayo matuyuan. Kasi, sorry di kita nakita. Nadaligan ka tuloy. Good eyesight makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay ang inyong DZMM Public Service Team. Aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Wendy Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Belprado at Liza Aquino, at John Api Perez. Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. At DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Pinakasariwang mga balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng
ng bayan. Tatalakayin kasama ang witty fandom ng bayan. Peter Musi at Rika Maso. Bago-tatapatan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga. Sa DCMM Radio Patrol sa Isleta at DCMM Teleradyo. Lalo na yung matraffic sa kalsada, sa mainit. Pag kinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Eskwenta, o na sa balita, o na sa public service. Basta AM DZMM. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Ito, sunod na rin natin to, Kuyang Willie. Tanungin din natin siya kung ano ang definition ng fourth wheel. Makasama po natin via Zoom si Attorney Mel Santamaria, dati pong Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Magandang hapon po, Attorney Mel. Magandang hapon sa inyo, Sandro at Willie, sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Attorney Mel, yung parang nagbago yung definition eh. Parang nagbigay ng ibang definition ang Korte Suprema dun sa ibig sabihin ng fourth wheel. Curious lang kami, Atty. Mel. May sarili bang diksinaryo talaga mga abogado? Dapat wala. Kasi, alam mo ang ating konstitusyon, ang nag-ratifika dyan, ang nag-approve dyan, ang taong bayan. Kaya sa alituntunin ng pag-iinterpreta ng konstitusyon, dapat ini-interpreta ito sa pangunawa ng mga taong bayan bumoto doon. Kaya kung nakalagay fourth way, dali-dalian, yun dapat ang ibig sabihin. Kaya lang, ang ating Korte Suprema ngayon, nag-redefine ng fourth way. At sabi nila, ito ay isang reasonable time, rasonableng panahon, maikli o mahaba, depende sa circumstances ng kaso para makapagbigay daw ng preparasyon sa ating senator maghanda sa impeachment trial. No? Pero nato na yan, susunod na yan siguro ni Tito Sen. Sabi nga ni Tito Sen, basta nakuha niya, next day, umpisahan niya na. Alam mo, ang diwa talaga ng konstitusyon sa Willie, dapat ito mabilisan. Dapat immediate talaga kasi sa mismo alituntunin ng Senado, yung Resolution 39, basta nag-umpisa sila doon, araw-araw na yan. Maliban lang sa Sabado, Linggo at holiday of obligation hanggang matapos. Yun ang nakalagay sa kanila at nakalagay pa doon sa alituntunin nila. Yung mga alituntunin ng korte, wala. It will not be suppletory in character. Kasi alam mo yung alituntunin ng korte, talagang nakapag-titila yan, di ba? Nag-approach sa pag-kukuha ng ebidensya, yung literal ng approach, at yung antas ng pagpapatunay ng katibayan. Alam nga, substantial evidence. So, mula probable cause, pupunta na tayo sa substantial evidence. Hindi proof beyond reasonable doubt. So, makikita mo yung diwa ng konstitusyon. Talagang pinapay nila. At kung magkaroon ng desisyon, wala motion for reconsideration. Tapos na, final. So, makikita mo ang diwa. Dapat talaga immediate. Ang problema ko sa definition, ililiti lang ganito pwedeng maikli, pwedeng mahaba. Sana tinanggal na, no? Hilayan na nang sabihin na immediate at bahala na si Tito Sen kung paano niya i-interpretahin yung sinabing immediate. Bigay na natin sa Senado. Hindi ko magkakato masyado yun na halimbawa, sinunod ni Tito Sen kung ano talaga yung definition ng fourth wheel. Kasi sabi niya, dumating sa kanila na may 11, 12 or 13, sisimula na yan, di ba? Ganun kabilis, base na sa kanilang definition. Kung babalikan naman natin yung sinabi ng Supreme Court na reasonable time, hindi kaya baka mamaya doon naman umahanap ulit ng Supreme Court. Teka muna, sabi nga namin reasonable time ang gawin nyo, bakit naman karang-karang yung ginawa ninyo? Hindi kaya delikado, di ba? Punta ko doon, ang nagiging problema, na naglagay sila ng gano'n, di ba? Kasi ang tayo talaga makakapag-interpreta doon pero basta ginawa ni Tito Jose, hindi siya nagkaroon Senate President na next day. Palagay ko, wala na talagang magagawa ang
ating Supreme Court kung hindi respetuhin ang kilos ng Senado sapagkat doon mo ipapasok yung co-equal body. Ibig sabihin, hinayaan natin kayo kumatot na respeto namin kayo. Well, in reasonable yan ang ibig sabihin para sa akin. Bukas. O wala na silang magagawa doon. Walang constitutional crisis sapagkat nasa poder na ng Senado yung impeachment basta itiran speech sa kanila. O, kasi si Tito Sen, mukhang talagang gusto niyang masimulan na umusap na eh. In fact, hindi na raw sila maglalatag ng bagong rules, kundi susundin na lang kung ano naging rules dun sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Ngayon, yun ang tinatawag na Senate Resolution 39. No? At saka, nakatama, hindi na kailangan talaga ng preparasyon eh. Tutusin eh. Nakakuna yung mga alituntunin, kukunin na lang. At mag-aayusan lang naman ang silya dun eh. Saka, mag-remove lang sila. Ito naman ang preparasyon doon. Kaya ito, reasonable time na to. Para nga, naging out of place. Hindi i-consider yung present reality ng Senado. Hindi naman natin pwede kasing underestimate ang Senado na nasasabihin natin baka hindi pa kayo handaan. Handa na sila dahil nilang experience ng impeachment. Nakakaapat na ata yan. Oo. Ang isang worry ko din, Atty. Mel, di ba bago magsimula yung manunumpa yung mga yan eh, di ba? Manunumpa sila na magiging patas, magiging tawag dito, neutral, sa katotohanan lang sila. Paano yan mangingibabaw pa rin siyempre yung alliance dun sa mga nasa Senado nitong taong ini-impeach. Paano kaya dapat timbangin yun? Natumbok mo, Willie. Yan ang realidad talaga, di ba? Although may standard na sinasabing dapat tingnan nyo ang substantial evidence, pero hindi may iwasan na ito ay isang political process, na talagang pumapasok ang mga politika, ang loyalty, ang alliances. Kaya dapat ang ating mga senador may self-control sa kanila at talaga maging tapat sila sa kanilang mga oath, no, na neutral at hindi walang partisanship, no? Kaya lang, hindi lang tayo, hindi ang hirap gawin nun. Saka ang isa pa, ang pwedeng mag-decide lang kung mag-inhibit sa sila ay sila mismo. Halimbawa, sinabi natin let's say, kay Senator Bato, mag-inhibit ka. Sabihin niya, ayaw mo. Tapos na yun. Tapos na yun kasi ayaw niya. Siya mag-decide mismo. So talagang malaki ang bahagi ng konsyensya dito ng mga senador. Kaya tayo mga sinibisi sa political process, tayong mga sambayanan, dapat talaga magpuna, magpatikos, at saka magbigay ng puro-puro para may pressure, may political pressure at public pressure para sa mga tao ito. Yes, kaya dapat kayo, Willie at Sandro, dapat talaga magsalita kayo. Talaga magpuna kayo, di ba? Yung mga nang ginagawa niyo ngayon. Di ano naman tawagan na tayo kasi baka mapuntin yung pag-i-inhibit ba discretionary yan sa parte ng mga senator judges? Oo, tama ka, Willie. Sila mismo, halimbawa, si Senator Cor, pinapa-inhibit, siya mismo mag-decide, wala nang iba. Hindi siya pwedeng sabihan ng mga ng Senado, mag-inhibit ka na. Hindi. Pwede silang sabihan ng gano'n, pero siya mismo ang mag-decide. Okay, sinabihan niyo ako, pero ayoko. Tapos ang storya, nandun na siya. So malaki ang pagkakaiba ng inhibition doon sa mga normal court, attorney. Sa mga normal court, yung Westland ang nag-decide. Kaya lang, ang kaibahan niya, Pero may grounds di ba? May mga grounds. yes, correct ka. May ground dyan, may ground siya. Diba, nakalagay sa rules of court, kaya kung yung juez, ayaw mag-inhibit, pasok siya sa ground, pwede mo siyang isersyurari sa Supreme Court para umalis ka dyan. Pasok na pasok ka. Pero dito, Willie, wala sa impeachment court. Siya. Diba talaga, wala sa Resolution 39 ang mga grounds mong inhibit
Senator Judge. Yan. Iaabangan natin pag umangat na nga sa Senado kung ano magiging kilos ng mga senator judges. Maraming salamat po, Attorney Bell. Attorney Mal, thank you Maraming salamat, Willie Sandro. Yan po Thank you. si Attorney Mel Santa Maria, dati pong Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Eh, paano po yan? Susunod na sa Radyo at Digital TV ang arangkada balita kasama si Nia Corpus at Jack Batallones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman po ang Issues Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook page. Anong take mo sa DZMM? Bawat pagsisimad at pagsisikap, hatag namin ang pag-asenso ng bawat manggagawang Pilipino. Sa tagpo, ang PRTV Prime Media. Sa ambag ninyo, sa ito. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Goodbye! Kwentong kanto. Ganyan na nangyari sa amin. Sa pagiging komentaryo. Bakit ikaw ang gusto mo banatan? Real talk. Wala kang ligtas. Ano klase ka pa? Quattro. Alas. Hindi na kami. Kasama sila Dr. Guido David. Michael Papi. Seryoso ko ito. Alan Herman. Lagong Pangilan. At Ronald Llamas. Nagahan mo na ni Bakit yan? Ano ba nag-iisip ng bayan? Walang naalas. Kasama ang Quattro. Alas. Ano ba kayo dati? Sabado, alauna, medyo ng hapon. Muli mapapanood, alas 10 ng gabi sa PRTV Prime Media. Pina-exciting, pinalakas ang programang ating sinubaybayan. Natin mas may tingin ng ingat at mga dalaga sa ating buong kalusugan. Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan? Hindi makinig sa The Secret of Health. Alas 4 ng umaga, Linggo, sa DZMM Radyo Patrol sa 630, DZMM Teleradyo. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga. Nagsaservisyo Nia Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka na ng servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities, Itong calamity doon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo. para sa Bali family to, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa pag-ibig. So, nagtatrabaho pa ako sa Manila. Pwede po ba ako mag-loan? Hindi yung servisyo na inaantay mo lang, nabigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. Itong serbisyo po na ito, kung mga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
kalagkatan, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Tingnan natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Santolan at sa nakita nga natin ngayon sa ating mga television screens. Yung at southbound lane ng EDSA Santolan ay walang magiging problema ang mga motorista ngayong long holiday weekend. Ngayon po ay Labor Day. Sabay ng mga kilos protesta, kaliwat kanan naman ang mga job fair para sa mga naghahanap ng trabaho. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Mia Corpus. Bawat komento o punsyo ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZM Radio Patrol sa Islanda at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Kayo din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jeff Patallones, ito ang Pupulit pabalik sa bahay nila. Tapos doon tayo wala. Tsaka malahat mo kasi yun. Ito malapit to eh. Kaya kahit gabi na tayo umuwi. Kasi sisiba tayo hapon na. Kasi hindi tayo makasipa doon. Yung alis natin, 19 no? Kauna-unahang Fluvial Parade ni Apo Santo Cristo sa Pampanga. Idinaos bilang panimula sa Sampaguita Festival. Dinagsa ng mga progresibong grupo ang Menjola para magsagawa ng kilos protesta ngayong Labor Day. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Siya Ignacio. ising kasi may gamot din nakain sa akin. Halos mapuno ang ilang bahagi ng kalsada ng Espanya sa Maynila. Biyernes ng Nag-upload din sila sa Middle East and then reflect na naman yan sa market. So, the price of the average price this week is higher than yung average last week. So, reflect na next week. Bagaman nagtatakda ang gobyerno na pasihan sa paggalaw ng petrolyo mula nang ideklara ang state of energy emergency ayon sa DOE, meron pa rin hindi sumusunod sa itinakdang roadmap kung di kaya'y labis-labis magpatupad ng oil price hike. Hindi po lahat nakakasunod kasi iba naman kasi hindi naman mga iba independent, lalo mga independent na gas stations or iba na mga franchise. Hindi ko napapansin ng mga oil companies. Dahil dito, italaan na nila ang iyang gastihan at kung hindi pa rin magbago, handa na silang magsampa ng kaukulang kaso laban sa gusto. Ginigayat rin nila ang mga motorista na isumbong sa e-com app ang mga nakikilang paglabas ng ilang gastihan. Sa LTC naman, walang inaasahang maggalaw sa presyo at kung parang inventory nito ayon sa DOE. Kaya kami order from US kasi ang projections namin noong May hirap pala dito sa Southeast Asia. So, minunangan na siya. Merong mga steady na okay pa naman yung supply nila. May mga companies na na walang problema sa supply. May mga companies na may problema. O ang may problema, kinausap namin at inayos namin yung order nila. So, lahat naman sila wala namang danger na ubuksan. Mayo hanggang Junyo inaasahang darating sa bansa ang panibagong inventaryo ng LPG. Ako, may community portion, PRTV. Inaresto ng NBI ang dating mamamayan kaugnay sa muling pagpapakalat ito ng maling informasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang umarangkatang pagsasabi ko sa Pilipinas. Drop off po. Oka residence po. Ay, Oka. Opo. Drop lang to, ma'am? Opo. Drop lang. Ay, hindi ka nandiyan, sir. City, ang dating broadcaster at Senate Duterte supporter na si Jason Sa. Ang pag-aresto sa kanya ay nagugat sa paglabas noon nito sa social media ng peking medical bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil sa pagkakalat ng fake news, nilabas ng
clubhouse nila sa tuktok. nasa kaliwanagan, yung namin pong i-enforce na wagan. Yung clubhouse nila doon sa tuktok. Sa Mr. Jason sa nakalagay po kasi roon, does not be the mall. Matagal. Bahay ni Rex. So, may nakalagay po na ganyan. Kaya ako nga po, from a point of view, yan, lagi po sinasabi ko yung Isa parang yung lumala kasi na. Lumang pa. Ayon sa aking matibag, agad nila itong iharap sa korte sa Lunes. Ngunit sa ngayon ay sa Pilipino na mananatili si Sonza. Tiniyak naman ng NBI na mapapangalagaan ang karapatan ni Sonza habang nasa kustudiya nila. Ako si Mayor Pineda ng PRTV News. Balikan para sa Pilipino. Gamit ang Doon pa po bandang kuya dito po drop off sa gawing kanan sa may green na gate. taxi rider sa Molino Boulevard sa Cavite. Hindi naman ito Ito? Doon pa po. pinalabas ng LTO. Ang detalye Kasi sa mapiling bahay. maalasgadang balita ni Justin Ignacio. Kita sa dashcam na binabaybay ng MC taxi rider Ito? dito. Diyan po Ang sa haba kabila. ng munisipyo keyboard Yan. sa Bacoor, Cavite. Nang pumulpot ang puting SUV. Trash yun Iwan ang ang MC taxi rider sa kabilang lane. Pero Oo, kapagod eh. Oo nga. Natin sila maraming salamat po. God bless. Paano po?